Kaswabe, this is the brand new 2019 Chevrolet Trailblazer LT Black Series. And I want to say thank you to Chevrolet Commonwealth for allowing us to film this one and only remaining mid-size SUV. And you must pay a visit rito, Kaswabe, kasi hindi lang naman ito ang kanilang unit. Nandyan ang Chevrolet Trax, which is nandun tayo nung kakalunch niyan, the Tracker, and yung katulad ng minamaneho natin na high-performance Chevrolet Camaro. Pag kinakailangan mo, Kaswabe, sa lahat ng information, nandiyan lang sa description below. The unit price of this LT Black Series is 1.8 million, but if you will get it today, less 300,000 ito pag umabot. Pero depende kung kailan ko matatapos ang editing nito. Nabalitaan ko na ngayon pa lang may nagpa-reserve na para dito sa LT Black Series. So across two generations, Kaswabe, na nag-start noong 2001 up until 2008. This one naman, 2011 up until 2020. Pero many are disappointed, and even me, nagkaroon ako ng head scratcher kasi nawala na ang isang macho and tough-looking na Trailblazer at pinalitan ito ng mas cute na compact crossover SUV, which is ginamit rin ang pangalan ng isang mid-size Trailblazer. Actually, to give you a trivia, Kaswabe, ito nga pala yung first choice ko bago ko bumili ng isang BMW 3 Series noong 2014. Nakapag-reserve na nga ako, kaya lang hindi pa yun natuloy. Pero isinisigaw pa rin ng puso ko yung Trailblazer talaga kasi naastigan ako dun sa bowtie and dito sa front fascia niya. So they share the same platform together with the Isuzu MU-X first generation. So on this video, let's check everything kung ano yung mga changes being Black Series sa kanyang exterior, interior. Then after that, hindi muna natin matetest drive ito dahil this is the one and only remaining unit ng isang Trailblazer, which is the LT Black Series. Kaswabe, let's begin. Kaswabe, let's start with the front fascia. Alam nyo ba, very remarkable ang kanyang ground clearance na umaabot ito ng 10-inch. Pero ngayon, sa modern times, sa mga mid-size SUV, ang alam ko nasa 8-inch lang. And super love ko talaga yung itsura and pagkakakonstruct ng kanyang front grills together with the black bowtie. Napaka-astig. Meron kang mga chrome inserts. You have opening here. Of course, this is a 2019 year model. Ang ating mga main beam headlights are all halogen. Nandyan yung low beam, high beam, turn signals, fog lamps natin. Pero maganda sa kanya yung style ng hood indentation because this is the Black Series. We don't have any decal, Kaswabe. Pero doon sa Z71 package, meron siyang styling. So magkaiba lang sila. Next detail naman tayo. And because this is the Black Series, we have a different wheels and tires application. Pero sa akin, maangas ang posture ng Trailblazer Black Series. Different wheels tayo. Ang ginamit dito ay Bridgestone Dueler. It is 265, 65, and R17. And hindi available ang mga black cladding sa ating wheel wells. But how I wish na dun sa underbody niya, sana painted ito ng itim para sa mas cleaner look niya. Going here sa body colored nating side mirrors, meron kang turn markers dito. Satin black finish na running step board. Again, Black Series, different styling ng decal natin para sa mas aggressive na image niya, and Trailblazer na font dito, sana naging blackout para mas sporty ang dating. Window framing naman, driver cockpit and passenger, all matte black finish, and even the roof rails are satin black finish. Let's go naman sa kanyang rear fascia. We have a clean and neat looking na rear spoiler. Integrated ang kanyang brake lights. Meron kang washer, of course, wiper. Black bowtie para sa mas maangas na image. Meron kang chrome panel dito sa gitna ng ating tailgate. Pagdating naman sa ating mga taillights, hindi pa available ang LED. Kumbaga, parehas lang sila ng application doon sa ating front main beam headlights. The script of the Trailblazer Duramax Diesel Black Edition na decal. Kanina puro Black Series sinasabi natin. Anyway, parehas lang naman yun. Black Series. So, ang exhaust pipe natin nag-iisa, maliit lang siya. Sa other side, nasa right side siya. Ang trunk popper, hindi lang located dito, which is akala ko ganun, nasa pinakailalim siya. So, manual ang ating tailgate. Once na pinrest natin ang switch, iaangat mo, yan. So behind second row, you will get 800 plus or 864 liters of space, Kaswabe.
Para naman hatakin natin yung mga third row seating, madali lang. Meron kang hahatakin na strap dito. Pero if you want to max the cargo capacity, aabot siya ng 1,818 liters of space. Behind naman ng ating first row seating, meron kang halogen lights para pag magiging working space mo to. And even here sa taas, sa tailgate, meron din siya power charging port dito sa left side. Wala ka nga lang makikita dito sa pinakailalim niya. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Beneath the skin of this Black Edition, yan, tama na ako. Meron siyang 3 trim level ng makina. Available yung V6, yung 2.5, and this is the 2.8 Duramax Turbo Diesel Engine, 197 horsepower or 200 PS. Impressive ang kanyang Newton meter of torque na nasa 500. Isipin mo yon, diba? Hindi lahat kayang makuha yung ganyan. Pero ngayon sa modern times, diba, usually nasa 400, 450. This one is mated siya ng 6-speed automatic transmission, rear-wheel drive, and ang fuel efficiency niya naman ay 11.6 kilometers per liter. On paper naman yun. So, transfer naman tayo sa kanyang interior. Kaswabe, we're here sa second row ng ating Black Edition Trailblazer. Nice ko munang batiin ang Air Spencer Car Freshener. Anyway, dito nga pala sa third row seating natin because 7-seater ito. Maganda yung posture ko pag upo doon, kaswabe. Hindi katulad sa ibang mid-size SUV na talagang nakaliyad ng ganun. Hindi komportable, ang bilis mangawit. I am telling you sa third row seating natin, same lang naman kung ano yung posisyon ko na ganyan. Kaya lang, yung tuhod natin talagang dikit na dikit dito sa second row seating. Okay? Ang amenities doon, meron kang cup holder, 2 dito sa left side, sa right side naman isa. Meron kang 2 blower ng mga aircon natin. Okay? Halogen na map lights. Same application naman pagdating dito sa second row seating natin. Available ang armrest. Medyo tiny nga lang. Payatot. Cup holder na 2. Synthetic leather with red stitching. Side bolsters are great. Platform, mababa lang naman. Wala kang USB port dito. Hindi pa uso. Meron kang power charging port. Tapos seat pockets for documents. Sa taas naman, adjustment ng blower natin for the AC, map lights na halogen, 2 vents for the left and right passenger. Meron kang grab handle dito. Okay lang naman yung mga sizing ng cup holder sa door bins natin. Anyway, that's it. Move naman tayo sa ating driver cockpit. Ang mga seats natin, all are manual adjustment. Usually, di ba, sa pasahero lang. Pero even the driver cockpit, ayan, manual. Center armrest, soft naman yung mga leather natin dito. Unlike sa seats, red stitching, ito naman white stitching. Then malalim yung center storage natin. I think meron kang USB port dito. The cup holders, maliliit lang. 2 available dito sa slotting. Mechanical handbrake, meron kang lalagyanan ng coins. Ang gear shifter natin, ang feel dito parang yung 5th gen ng mga Camaro yung tayong-tayo tapos malapad pag hinawakan talaga. Okay? Switch dito for the rear AC because dual climate zone tayo, power charging port, left and right side meron ka.
para sa magkabilang pasahero. Pero sana ay sa bagay, 2019 pa to hindi pa available yung mga USB slotting talaga. Hazard, meron kang 3-dial shifter for your climate control, infotainment system, medyo maliit nga lang kaswabe. Touchscreen naman siya. Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Dashboard, you have a small storage here pag meron kang ilalagay ng mga stuffs. Rear mirror natin, hindi lang siya auto-dimming. Eyewear storage is here. Map lights are halogen. Tapos pagdating sa ating manibela, you don't have any multi-switches dito. Lahat naka-splattered pa rito sa ating dashboard. Yung mga lights natin, nandito sa left side, lower portion. And ang head scratcher lang dito sa steering wheel natin, ang linis tingnan. Actually, nagustuhan ko siya kasi walang magulo rito oh. Gold nga lang yung bowtie natin. Hindi pa siya kulay itim, katulad ng mga emblem natin sa harap at sa likod. When it comes naman sa instrument gauges natin, very basic din with bezel, yung tachometer and speedometer. You have here a grab handle and of course, bawat door beans natin, may mga panel ka rito ng silver and okay naman yung lalagyan ng cup holder. And again, thank you so much sa Chevrolet Commonwealth for accommodating us. Kaswabe, don't forget na mag-follow sa akin sa mga social media platforms. Nandyan yung TikTok natin and Instagram. Kumuha ka na rin ng merch natin to increase the optimal level ng ating channel kasi maybe this will be the last batch. Baka hindi na tayo gumawa ng bagong merch natin. Kaya importante, magkaroon ka na rin. Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga nire-review natin kaswabe ng mga high performance and luxury cars. God bless kaswabe, more power and more performance.